Assalamualaikum mga kabangsa. So andito kami ngayon ni Alip dito sa bahay ni Ate Gina. Bibigyan ko lang kayo ng update kasi susurpresahin natin siya. So mga kabangsa, ayan po yung kanilang bahay. Nakakita nyo yan. Yan yung bahay nila Ate Gina. So kung gusto nyo sila bisitahin, puro bola soriko. Ayan. Ayan yung bahay nila. Mga kapatid, muli po natin binalikan si Ate Gina dito sa kanilang tahanan sa Mipantao, Gadungan, Marawi City, Lanao del Sur, dahil meron po tayong mahalagang ibabalita sa kanya. So kung nakita niyo sa mga previous videos na ginawa natin, na pina-check up natin siya, nakausap natin yung doktor, nagpa-laboratory tayo, and alhamdulillah, because the laboratory are okay naman, normal lahat ng mga lab tests results, and nakuha din natin yung billing kung how much yung kanyang gagastusin for the operation, and it was 91,000 pesos yung ginastos nila or gagastusin pala nila. So ang ginawa natin, nilakad natin yun, inipamang ni Tanoto kung mga datotano si isa kulilingan na now, and finally alhamdulillah it was successful, Ate Gina. So ito po yung papers or information kung saan na wala ka na pong babayaran sa lahat ng expenses mo if magpapa-opera ka. So how does it feel? Anong pakiramdam mo na finally, for almost 2 years na iniinda mo yung sakit mo na yan, ay mauoperahan ka na? Una sa lahat, maraming salamat. Siyempre, masaya ako dahil kaoperahan ako. Maraming salamat sa tumutulong sa akin na meron palang mabuting mga puso tulad mo. At saka sa lahat-lahat talagang nagpapasalamat ako. Nung hindi pa kami dumating dito, meron ka pa bang parang hino-hope mo pa ba na parang sana maoperahan ako, sana may magmalasakit na makatulong sa akin? Oo. Minsan sinasabi ko, sana may mapansin man lang ako at may makaugupra ka na kuwan na sabi dang nila kapag hihintayin mo na lang yung may dumadarating pala sa'yo. Parang huwag mawala ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa. And of course, panalamatan namin so Allah, kasi tiyopikang kami niyan, nakapunta kami kay Ate Gina. Actually, it was an accident nung Ramadan na parang nag-iikot-ikot lang kami within Marawi City, and then nadaanan namin itong lugar na ito. Ito. Tapos sabi ko, may maliit na bahay dito, and then sabi ni Alip, puntahan natin kasi Ramadan din yon. Pinuntahan namin, nakita namin yung kalagayan ni Ate Gina. That time, parang wala yun sa isipan ko talaga na parang i-focus yung kanyang kapansanan, yung kanyang sakit. And then, nung second na bumisita ako a few days ago, doon ko na naisip na kailangan ko palang ipanawagan ito kasi baka sakaling may makatulong. And finally, natulungan na po tayo miyang Gulbaktano. Kami na po ang nag-process ng lahat. So, lahat po ng kakailanganin ni Ate Gina from the hospital, admission, sa operation. So, nagkakahalaga po ng 91,000. Kasama na dito yung kanyang yung stainless na gagamitin kung hindi ako nagkakamali. So, ayan po. Hindi po ito magiging reality kung wala yung mga datotano tumiyabang nagtulong-tulong. Firstly, we would like to thank, of course, ang May Pakpak Medical Center, Marawi City, 2nd District, Yasir Balindong, 1st District, Zia Alonto Adyung, and of course, the creator of Malasakit, Senator Bongo. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil meron po tayong buhay na ma-change. Si Ate Gina, once na maging successful yung operation, makakapagbigay na po tayo ng pag-asa, ng ngiti, ng saya kay Ate Gina na makapaglakad na po siya,
na maalagaan na po niya yung kanyang mga anak na 7 at makapagtrabaho ng normal at maayos. Siguro ang lesson learned na matututunan natin dito is panayaw kan kaan buo oras akyumar ka so panabang hindi man ngayon but the right time makukuha mo din kung ano yung inaasam mo. So sa case ni Ate Gina, talagang I did not expect this. Bakit ko pa kasi nag-end ng Team Sibang? Bakit ko pa in-end yun? Nakakatulong naman tayo sa paraan na alam natin na tumulong. And of course, gusto ko lang din i-shout out yung MSSD kasi kahapon lang, no? Ano ikaw na magbalita. Binigyan kami niya ng financial program para sa kahirapan yun. And magkano yun? 26,000. Oh, wow. Ang laki ng amount na yun. Panghanap buhay ng may kapansanan at saka senior citizen. Is it cash? Acid cash. Wow, it's cash. So alam mo ng mga kasagutan, may hati tayo kasi tinulungan kita. Joke lang. Sa lahat ng sa bumubuo ng MSSD Marawi City, maraming salamat. Jazakallahu khairan sa tulong po ninyong pinansyal na ibinigay ninyo kay Ate Gina dahil with this platform, yung platform natin ang naging daan upang matulungan natin ang isang Ate Gina na lubos-lubos, sana may makatulong sa kanya at ito na po yun. And of course, nakalimutan ko rin yung pasalamatan yung nag-process nung papeles sa Malasakit Center si Ma'am Ann. Jazakallahu khairan at sa bumubuo staff ng Malasakit Center dyan sa Amay Pakpak Medical Center, Marawi City. Maraming salamat. Magpasalamat ka na sa akin. Magpasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa Team Sibang at saka sa lahat na mga followers niya. Sana po lahat na vlogger na tulad ni Jamil Sultan. Magpasalamat ako sa Malasakit lagi sa May Pakpak. So trauma ko, so aksidente at saka so trauma ko na nabawi na yung lahat ng sakit na parang binigyan ako ng pag-asa na may tumutulong sa akin na makalalakad. Salamat talaga. So parang yung trauma mo naging pag-asa. Pag-asa. Na-change into pag-asa, di ba? So anong message mo sa mga tao dyan na kagaya mo na parang nawawalan na rin ng pag-asa sa buhay? Laban lang. Huwag lang susuko, laban kasi may mga anak tayo at saka lahat tayo may pangarap. So ready ka na ba magpa-opera, magpa-hospital? Kasi tomorrow pupunta tayo ng medical center para ipa-schedule na yung operation mo. Ano tiyo nga ba't mapitao? Ay, masaya. Para tatlo tayo. At mga kabangsa, kasama po natin yung asawa ni Ma'am Gina. Anong pangalan mo? Sani Amin. So si Sani Amin po, ang pinagkukunan po nila ng kabuhayan ay ito. Yung nakikita yung kapiligiran. Mga gulay po yung kanilang tinatanim. Yan yung kanilang source of income. At magkano naman yung kinikita ninyo if ever na nakakapag-ani kayo? Minsan 15,000, pumapatag ng 20, 30, ganun. Ganun talaga yung ini-income namin sa yung mga pananim namin. Mga ilang buwan yun bago kayo makapag-ani? 4 na buwan. Yun ang mga pananim namin ng vegetable. Kagaya ng kamates, kagaya iba-ibang sari-sari na lang mga gulay, vegetable ang tinatanim namin para mabuhay kaming dalawa dahil siya ang mga anak ko. Na 7 yung anak nyo? Oo, pito At talaga yung anak ko. gusto ko lang pong sabihin mga kabangsa na aside kay Ate Gina, itong asawa ni Ate Gina na si Alisani, meron din po siyang iniindang sakit. Anong sakit mo? Polio. Ayan. Maliit yung sa Maliit. Pigilan ka mo? Ayan. Maliit lang at saka malaki. So meron po siyang polio. So hindi ko na alam kung anong klaseng sakit yan. Basta yung kaniyang na kahito. Nipis. So kwan yan. Lebian. Buong yung legs niya. At of course nananawagan din kami na baka sakaling may makatulong din sa kanya. Kasi since siya lang yung nagtatrabaho sa pamilya dahil gawa ng si Ate Gina ay hindi makapagtrabaho dahil yung kanyang kanang paa ay injured at
7 yung anak nila, so siya lang yung nagtatrabaho. Sana may makatulong din sa kanya kay Alisani na mabigyan din natin siya ng pag-asa. And of course, nananawagan din ako dito sa buong Lanao del Sur na baka mabigyan natin si Ate Gina na ng konting tulong aside doon sa binigay ng MSSD, like konting pangkabuhayan, like at tinda-tinda. Pero wala kasi kayong ano eh, no? Vestibule Kasi sabi ko ng ano na namin. ikapital namin sa Ay, pangapital. Oo. So parang okay na rin yung okay na rin. 20 ano. Pero ibarat winip pangalimuyo like mga groceries, aba panggustuiran, mga kape, mga margas na maibibigay ninyo ipangalimuyo kung mga kuha. Nay no kamboy ni Rambo sa mga pamumula ni Ranaya. Kamada ko sa ni pamumula. Kuha ka na rin sa sating. Kuha ka na rin sa satiman, di ba? So, maraming salamat sa mga kabangsatan, no? Ito po yung update natin sa lagay kay Ate Gina, and alhamdulillah, inshallah, ibugariktaw Allah na magiging successful po ito. Waiting for the operation na lang po. At magbibigay pa rin po ako ng update before the operation and after the operation. So, abang-abang lang po. Assalamualaikum.